Pasado alas 8 ng umaga nitong Martes, tuluyan nang nakapasok ang mga opisyal at kawani ng Bureau of Customs o BOC sa isa sa mga kumpanya ng kontratistang sina Sara at Curly Discaya na matatagpuan sa Barangay Bambang sa Pasig City. Sa nasabing lugar kasi pinaniniwalaang nandoon ang mga magagara at mamahaling sasakyan ng pamilyang Discaya. Sinubukan na rin ng BOC pasukin ng compound noong Lunes pa ng gabi, ngunit hindi sila pinayagan. Tila natunugan na ng pamilyang paparating na operasyon. Dalawa lamang sa 12 luxury cars na sakop ng search warrant at inilabas ng Manila RTC Branch 18 ang natagpuan ng Bureau of Customs sa St. Drug Construction Compound na isa sa mga ari-arian ng pamilyang Discaya dito sa Pasig City. Sakop ng search warrant ang 12 na luxury cars mula sa 28 na pagmamayari ng pamilyang Discaya na umano'y walang kaukulang dokumento mula sa BOC. Ngunit ang nadatnan ng BOC sa bahay ng Discaya, isang Land Cruiser at Maserati na sakop ng warrant at isang Escalade na hindi kabilang sa 12 luxury vehicles na pinaghahanap. Binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Discaya family na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Subalit, pag kulang yaan o kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema kung mapapakita naman nila na talagang sila ay buyers in good faith, meaning binili lang nila ito sa isang dealer or ahente, doon naman kami pupunta. Babala naman ng BOC Commissioner sa pamilya na mahuhuli at makikita umano nila kung saan man itinago ang iba pang sasakyan, kabilang na ang imported Rolls-Royce luxury vehicle. Pero makikita natin yan, yung 28 na yan, at least makikita po natin yan. At palagay ko naman, kung nakikinig ang pamilya Discaya, kung wala naman po silang pangamba na ito ay smuggled talaga at sila nag-smuggle, mas makakabuti po sa kanila na isurrender yan kasi maobliga po kami mag-search warrant sa bawat bahay po nila, sa bawat opisina po nila. Mas masakit po sa ulo yun. At gagawin po namin yan. Bibigyan lamang ng isang araw na palugit ang pamilya na isuko o dalhin sa compound nito ang iba pang mamahaling sasakyan. Sa oras na mabigo ang pamilya at mapatunayan na smuggled, maaari silang kasuhan sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sa ngayon, ipinaalarma na ng BOC sa Highway Patrol Grupo HPG ang 12 luxury cars ng pamilya. Nilinaw naman ng BOC na hindi lang pamilyang Discaya ang iimbestigahan nila, kabilang din ng iba pang kontratista na posibleng nagmamay-ari ng mga import luxury vehicles. Samantala, naglabas naman ng sentimiento ang ilang residente, kapitbahay ng pamilyang Discaya. Harapin na lang para maliwanagan ang lahat. Sa akin naman, mabuti sa kapitbahay. Lahat naman ng gusto ng kapitbahay namin nabibigay niya. Tumakbo siya ng mayor. Namigay siya ng mga gamot, lahat. Karamihan naman sa kanyang kapitbahay ay nagulat sa umano'y maanumalyang flood control project ng pamilyang Discaya na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Matatanda ang kabilang pamilyang Discaya sa kontrobersyal na top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sangkot umano sa anomalya. Again, sorry, ako yung na-late. Nagkaroon ng malalimang investigasyon ang Bureau of Customs sa mga mamahalin at magagarang sasakyan na pagmamay-ari ng mga kontratistang Curly at Sara Discaya. Ito'y matapos isuko ng Discaya sa BOC ang mga luxury car na inilantad nila sa social media. Batay sa inisyal na investigasyon ng BOC, aabot sa 30 sasakyan ang nasa kustodiyan na ngayon na nakitaan ng mga irregularidad. 8 sasakyan ang walang import entry permit habang 7 naman ang walang certificate of payment. 14 naman na sasakyan ng parehong may import entry permit at certificate of payment ngunit susuriin pa ng ahensya ang dokumento. Habang isang Mercedes Maybach naman ang nasa ilalim ng validation dahil bago lamang isinuko ng pamilya. May 15 araw lang ang mga Discaya para kumpletuhin ang mga dokumento. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na tama ang kanilang pinagbayaran. Kasi pinapatunayan namin hindi tama pinagbayaran at bakit walang mga dokumento. Pero kung bigo ang mga ito, ay maghahain ng warrant of seizure and detention ng BOC, partikular na sa 8 sasakyan kasamang Rolls-Royce na nagkakahalaga ng 30 to 40 million pesos na hinihinala ang smuggled. Marami kasing possibility eh. Pwede din namang outright pinasok. No? Marami tayong shorelines eh. Pwedeng ipinasok yan through some other means.
Paglilinaw naman ng BOC na hindi basta-basta maareglo ng kaukulang pagbabayad ng kaso ng umano'y smuggled luxury cars ng pamilyang Diskaya. Iginiit ng BOC, may kaakibat na criminal liability ang pagmamay-ari ng mga mamahaling sasakyan kung may pagkukulang sa dokumentasyon at bayad sa mga ito. Iniimbestigahan na rin ng ahensyang mahigit 10 consignee o nasa likod ng pag-aangkat ng mga sasakyan. Gayon din ng mahigit 10 persons of interest kung saan posibleng may sangkot umano na taga-BOC matapos makalusot sa Port of Batangas, Port of Cebu at Port of Manila ang mga nasabing sasakyan. Masama man sa loob ko, we have to do our job to investigate. Tingnan natin, pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot or dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. We will have to make even our own people accountable. Samantala, bukod naman sa taga-BOC ay iimbestigahan din nila ang 4 na mga engineer ng Department of Public Works and Highways. Kabilang narito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at Abelardo Calalo. Interest namin kung tama yung pinagbayaran at kung walang pandaraya doon sa mga dokumento ng kanilang mga sasakyan. Dahil, again, subject to the, utos ng Pangulo natin na tingnan yung gawin namin yung lifestyle check. Matatandang nabunyag sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee na marami umanong mamahaling sasakyan ng mga nabanggit na DPWH engineer, kabilang na ang ginagamit sa trabaho ni Hernandez. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ibinunyag ni Senador Jinggoy Estrada ang listahan ng mga kumpanyang umano'y pagmamay-ari ni Diskaya mula sa St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega General Contractor hanggang sa Waymaker OPC. It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Depensa ni Diskaya, nag-divest na siya sa ibang kumpanya maliban sa Alpha and Omega. Ngunit ayon kay Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta, nananatiling hawak pa rin ni Diskaya ang impluwensya dahil karamihan sa pumalit ay kamag-anak o dating empleyado niya. Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Batay sa datos na hawak ni Senador Joel Villanueva, mula 2022 hanggang 2025 ay umabot sa 31 bilyong piso ang flood control projects na napunta sa mga kumpanyang konektado kay Diskaya. Kaugnay nito, nilinaw naman ng negosyante na mali ang impresyong yumaman lamang ang kanilang pamilya dahil sa DPWH projects. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Matatanda ang tumakbo si Diskaya bilang alkalde ng Pasig noong May 2025 elections. Sa datos naman ng Malacanang, kabilang ang kumpanyang konektado kay Diskaya sa 15 kontraktor na umano'y nakakuha ng 100 bilyong piso o 20% ng kabuuang 545 bilyong pisong flood control budget.